Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, nandun po ako nung isang gabi nang manalo po kayo ng 4 na sunod sa Vigba promotion. Napansin ko po na iba-iba po ang style ninyo ng paghiting ng inyong manok sa ruweda. Meron po ba kayong sinusunod na technique dyan? At pwede nyo po ba akong turuan? Kasi wala po talaga akong alam kung ano ang ginagawa ko doon at ako po ay gaya-gaya lamang sa aking kalaban. Okay mga kasabong ha, basic ito na kaalaman sa masterclass, maski sa conditioning, hindi lang sa heating sa ibabaw ng ruweda, na bawat isang manok ay magkaiba. Kahit pa magkapatid yan, magkaiba ang ugali niyan. May mabilis tumunaw, merong hindi mabilis tumunaw, may mabilis magalit, merong hindi mabilis magalit, merong rusher, at minsan naman ay may abang. So, ganun din ang inyong manok. Dapat pagdating sa ibabaw ng ruweda, pag kayo ay naghihiting, iba-iba rin ang dapat na pagtingin nyo sa kanila. At iba-iba rin ang inyong paghihiting sa kanila. Anong ibig sabihin ko dyan? So mga kasabong, pagka halimbawa yung manok mo sharp na, napakaganda na niyang gumalaw. Hindi nyo na yan kinakailangan na sobra-sobra pang ikahig, isampi, patukaan, sapagkat maganda na nga ang kanyang galaw. Pag nasobrahan niya ng heating o patuka o kahig, maaaring mag-over na siya doon sa sharpness na gusto nyo at baka mamaya ipababa na ang kanyang galaw. No? Kasi nga, ang ganda na ng galaw, napaka-peak na siya. Tapos gusto mo pang ikahig ng ikahig, patukaan ng patukaan, isampi ng isampi. So magbabago yung kanyang sharpness dahil hindi mo alam na ready na siyang lumaban. Ngayon mga kasabong, kung halimbawa ang isa namang manok medyo tingin mo kulang pa siya sa sharpness o hindi pa masyadong gising o hindi pa masyadong maganda ang kanyang galaw, that is the time na maaari mo siyang medyo painitin pa ng konti ang katawan, ikahing mo siya, isampi mo siya, galitin mo siya, patukaan mo siya, hanggang maramdaman mo na bukas at galit na ang kanyang pulok at ang kanyang katawan ay medyo nagva-vibrate na yung mga muscles niya. That means medyo gising na siya at handa na siyang lumaban. Ngayon mga kasabong, nag-iiba lang naman ang aking sistema pagka nakikita ko na ang kalaban ko ay alam ko o nahuhulaan ang estilo ng kanyang pakikipag-away. What do I mean by that? So tinitingnan ko rin minsan na pag minsan mabilis kumahig ang aking kalaban, usually that is a sign na pag sobra siyang bilis kumahig na medyo rusher at sugod yung aking kalaban. So I hit my roosters accordingly. No? So medyo galitin ko rin ng konti para magbanggaan sila sa taas, knowing na ang aking mga manok ay malakas sa ibabaw. Ngayon, pag napansin ko na yung kalaban ko naman, medyo ang kanyang kahig madiin, hindi ganun kabilis, usually yung mga ganyang klaseng manok, medyo pasensyoso yan, medyo vertical at mga single stroker, no? Yan yung mahihirap kalaban. Pag napansin ko, medyo pag ginagalit yung kalaban ko na manok, hindi siya sumusugod, nakaabang, tapos pag kinahig, madiin na hindi ganun kabilis usually yun yung mga vertical na manok at pasensyosong manok. That is the time hindi ko naman masyado gagalitin ang aking manok. Baka kasi sumama sa kalaban at mabit-bit kaagad ako sa first buckle. So kanya-kanya lang naman yang diskarte. Ang pinupunto ko dito mga kasabong ay hindi pwedeng dikahon ang paghihiting ng manok ninyo sa ibabaw ng ruweda. Hindi pwedeng parang may set na kayo kaagad ng ginagawa na 3 kahig, 3 sampi, 5 patuka, tapos ginagaya mo lang yung ginagawa ng iyong kalaban sa harap mo, no? So hindi ka dapat nakikipagkumpetensya sa iyong kalaban. Fokusan mo mismo kung yung manok mo ay kulang pa ba siya sa galit, kulang pa ba siya sa heating, o kailangan ready na ba siya? Huwag ko na masyado siyang galawin. You have to ask yourself all those things. At yan ang malaking maitutulong sa iyo pag ang focus mo ay yung iyong manok, then additional bonus na lamang kung may experience ka na at marunong ka ring magbasa ng galaw ng kalaban mo, then you adjust your heating accordingly. Sa madaling salita, hindi lahat ng manok pare-pareho ang paggising at pag-heat sa ibabaw ng ruweda.
Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rhina Brenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, iniimbitahan ko po kayo muli sa batch 56 ng ating Masterclass na face-to-face dito pa rin po sa aking resort sa Lapu-Lapu City, Cebu on June 13 and 14. So magkita-kita po tayo dito para napakarami po nating pagpapalitan ng kaalaman at matulungan ko kayong magpanalo ng madami. Cutting Edge number 1.